Ganito lang po pala magluto ng classic ensaymada at saka ng milky cheese roll. Grabe, sobrang sarap po. Palagi nga po kaming nakakapanood ng ganitong pagkain sa social media, kaya naman kami napaibig na. Kaya ngayong May 1, rest day namin, Labor Day, abay, nagluto na rin nga kami ni ate. Kaya naman mga kaibigang oso, abay, samahan nyo na naman kami sa isang napakabising araw dito sa Japan. At eto nga po pala ang ating gagamitin sa panggagawa ng tinapay ngayong araw, kaya simulan na natin. Tara na mga kaibigang oso, inilagay na nga ni ate yung milk na may yeast. Tapos nga po ay nilagyan na ni ate ng 2 tablespoon of sugar yung ating mixture. Pagkalagay nga po nung asukal, abay magbabaak na nga po dito si ate ng isang buong itlog. At pagkatapos naman po ay magbabasag ulit siya ng isang itlog, pero egg yolk lang po ang kukunin niya para nga doon sa ating mixture ng ensaymada. Yung recipe nga pong ito abay galing laan din po sa iba naming napapanood. Sunod naman po ay maglalagay na nga po si ate ng 3½ cups of flour. Bali sasalain nga po natin ito para nga pinong-pino yung ating mga harina. Pagkatapos nga pong masala ni ate ay nire-ready ko na nga po itong aming si Mina. Nag-invest nga po kami ni ate sa mixer para nga po makapagtinda-tinda kami ng tinapay. At eto na nga po yung aming mixer. Si Mina po ang ipinangalan namin dyan. Para nga pong 2 taon na naming nabili itong aming mixer at nabawi naman na po namin yung aming pinambili dito dahil nga po nung mga una-unang taon ay kami po ay nagbenta ng mga tinapay. Yun nga lamang po ay sa katagalan na nito at saka lagi nga po naming nagagamit. Abay ayan po, medyo lagi po siyang nasisira or nangangarag po siya, nagtutunugan, kaya inaayos namin ang mga tornilyo. Ayos na ayos po ang naging investment namin dito sa mixer dahil nga po bukod sa nabawi na namin ito, abay nakakapagluto pa nga po kami ng sariling tinapay namin kung kailan namin gugustuhin. Nung una-una po kasing wala pa kaming mixer, mano-mano nga po itong ginagawa ni ate, yung pagmamasa, at talaga nga pong nakita ko kung gaano pala kahirap magmasa ng tinapay. Balik nga po muna ulit ako dito sa ating ginagawa bago ko nga po ipagpatuloy yung ating kwento. Natapos na nga po pala yung ating dough sa ensaymada at ngayon naman po ay gagawin na natin yung dough para sa milky cheese roll. Bali nilagay na nga po natin sa lalagyan yung ating yeast mixture, tapos naglagay nga po si ate ng 2 buong itlog naman po dito. Tapos doon naman po sa gagamitin nating flour ay 2½ cup nga lang po yung ating gagamitin. Tapos ayan, sasalain na nga po muna ulit natin para nga pinong-pino yung ating flour. At eto nga po ang magpapamilky ng ating tinapay. Nagdagdag nga po si ate ng 1/3 cup ng powdered milk. At isasabay na nga rin po nating salaan ito kasama ng flour para nga po halo-halo na sila sa lalagyan. Tapos dito nga po ay naglalagay na si ate ng butter. Dito na nga po niya yun hinati-hati bago nga po ulit natin i-mix. Yung una nga po nating dough na ginawa para sa ating ensaymada ay 1 hour resting. Kaya talagang makakagawa tayo ng pangalawang dough para nga dito sa ating milky cheese roll. At apakaganda nga po talaga ng dough para sa ating milky cheese roll. Tingnan nyo naman po. Ang sabi nga po dito ni ate nung kanyang hinahawakan ay mas sticky nga daw po itong dough ng ating milky cheese roll. Kaya abangan natin mga kaibigang oso yung magiging resulta ng ating tinapay kung talagang magiging floppy na floppy. Sobrang nga pong nakaka-enjoy ang gumawa ng tinapay kahit nga po medyo nakakapagod ito. Pero sabi nga po ng karamihan kung ano yung pinaghirapan mong gawin, siyang masarap kainin. Ayan, at resting na nga po yung ating 2 dough. Mag-aantay nga lang po tayo ng 1 hour dito. At dahil nga po naunang mag-rest yung ating dough sa ensaymada, ito na po ang laki-laki talaga niya at tinusok na nga po dito ni ate para nga po magbibilog-bilog na kami dito. Talaga nga po kami hanggang ngayon ay tuwan-tuwa kapag nakikita namin yung dough na malaking-malaki na po talaga sa lalagyan at parang sasabog na nga po. Nasukat na nga po ni ate ng per gram yung aming gagawing ensaymada at nagtulong na nga rin po ako sa pagbibilog. Una-una ko pong subok sa pagbibilog, hindi ko po talaga makuha kung paano ang teknik na mapaayos yung pagbibilog. Pero sa katagalan nga po at lagi nga po akong tinuturoan ni ate kapag manggagawa kami ng tinapay, abay nakuha ko na nga rin po yung teknik kahit papaano. Pero iba pa rin po talaga kung ang passion mo talaga ay mag-bake kasi nga po parang ang dali-dali lang sa kanilang gawin. Ngayon naman ay susubukan kong gawin yung pa-spiral na korte ng ating ensaymada. Bali ganito nga po yung turo sa akin ni ate, hahabaan nga daw po kaso naputol ko naman yung aking dough. At nung naputol ko na nga po yung dough ay sabi nga po ni ate na stress na nga daw po yung aking ginagawa kaya kailangan nga daw pong ulitin at siya na nga daw po ang gagawa kasi stress
fresh na yung tinapay. Ako naman nga po, pinipilit kong ikot-ikutin kaso po ang pangit ng kinalabasan nun sa akin. At eto na nga po yung ating nagawang ensaymada classic. Grabe, nakakatuwa silang tignan at ang bango talaga nila, guys. Meron naman po ako dyang nagawa pero kakaunti nga lamang, kaya ako na nga lang daw po ang mag-brush ng egg at saka milk dito kasi yun na nga lang daw po ang kaya kong gawin. Habang si ate na nga po ang magtatapos ng ibang natirang dough. At eto na nga po, nakadalawang tray kami ng classic ensaymada at nakaka-excite talaga. Bali, resting na nga po ulit yung dough sa ensaymada at nag-start na nga rin po si ating manggawa ng milky cheese roll. At eto na nga po ang kinalabasan. Siya na nga po lahat ang gumawa. Tumulong naman po ako dyan sa pagpapalaman ng cheese pero hindi ko po talaga makuha yung style or yung process ng pagpapalaman ng maayos. At ipapass forward na nga po natin yung video. Luto na po yung ating mga tinapay at nalagyan na nga rin po ni atin ng mga coating. Grabe, nakakatakam na nga pong kainin itong ating ensaymada at saka cheese roll. At ang init-init pa po talaga nila. Sobrang nakakahanga po talaga yung mga may passion ng pagbibig at saka skills. Kasi kung bibiruin mo, yung ganitong tinapay magagawa mo from the scratch. Grabe po talaga. Yun nga lang nga po, sabi nung iba, ang disadvantage ay medyo mahal na nga po yung mga ingredients. Pero para sa amin nga po, kung kaya mo namang ipagbenta yung mga nagagawa mong tinapay, abay hindi ka na nga po mahihirapang bumili ng mga ingredients. Dahil dun mo na nga kukunin yung pambili mo sa mga napagbentahan mo. Pero syempre, sa umpisa nga ay talagang mag-i-invest ka ng iyong pambili. Pero over time, kapag nakaipon ka na nga galing doon sa iyong mga pinagbentahan, ay sobra-sobra pa doon sa pambili ng ingredients ang makukuha mo. Kaya go, go, go!